Good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 24 verses 1 to 7. Sabi dito, huwag mong kainggitan ang mga makasalanan, ni sa kanila ay makipagkaibigan. Ang nasa isip nila ay laging kaguluhan at ang dila nila ay puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan na itatago ang isang bahay, at ito'y naitatag dahil sa kakaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan, at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay di maunawaan ng mangmang, wala itong masasabi sa mahahalagang usapan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang matutunan natin or mensahe o lesson na nakaata sa atin ay talagang hinihikaya tayo na huwag tayong mainggit sa mga masasama or yung mga kapamaraanan ng kanilang pamumuhay, kasi maglalayo ito sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya be wise kung sino yung mga sasamahan natin. It doesn't matter kung mag-isa lang tayo, pero makikisama ka naman sa mga taong magpapahiwalay sa Panginoon. Mas okay na rin yung maging unique ka pero nasa path ng kalooban ng Panginoon. So yun lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan chapter 24 verse 8 to 14. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pagkakatao, pakana ay ng masama ay kasalanan at ikinamumuhian ng tao ang namumuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan ay nangangahulugan nga ikaw ay mahina. Tulungan mo at iligtas ang hinahatulan. Mamatay ang walang katarungan. Kapag sinabi mo wala akong pakialam sa taong iyan, ito ay hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam na lamang ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang taong ayon sa ginawa nito. Ang anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa. Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa, kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 24, talata 15 hanggang 21. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan. Sapagkat siya ay makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh, at sila'y hindi na niya paparusahan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak,
Igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila. Amen. Muli po ay sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 24, verses 22 to 28. Ang sabi po dito, sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak, hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagdagang kawikaan. Narito pa ang ilang mahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay tinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 24 verses 29 to 34. Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin. Aking ibibigay sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa. At narito, tinubo ang lahat ng mga tinik at ibabaw niyon ay natakpan ng mga dawag at ang bakod na bato ay nabagsak. Ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti ang aking nakita at tumanggap ako ng turo. Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.